Alam niyo po kasi isyung-isyu ngayon yung pagkamatay ni Jose Cabral. Iba't ibang iba't ibang haka ang kumakalat. At isa nga dito, meron isang ulul diyan na nagsasabi na kesyo may kagagawan daw ang mga Duterte kasi isa sa mga nabanggit yung kay Pulong Duterte dun sa kanyang distrito meron daw inalat na budget doon. Alam mo, linawin natin ho ito, ha? Ako nga nagdududa ako eh. Nagdududa ako doon sa pagkamatay nito ni Cabral. Nagdududa ako na posible na may gusto talagang mawala siya sa mundo na ito. One, para hindi humatuko yung mastermind kasi merong dokumento na naibigay si Cabral dun kay Libiste ng mga kasangkot, mga kataas-taasang kasangkot dito sa issue ng korupsyon na ito. Etong matinding korupsyon na ito. Meron nung sinabi doon sa dokumento. Baka umiiwas ito sa mastermind. So pwede kang yariin para doon sa mastermind na yun hindi mo na mabanggit. Okay? At the same time, since nabanggit niya na merong 50 billion na allotment doon sa Davao City, mas magandang mayari na siya at hindi na masabing cleared yun. Kasi ibig sabihin, alam mo, madali na mga i-twist ang truth eh. Sasabihin lang, halimbawa, merong lugar, eto nabigyan ito ng lugar na ito ng allotment na ganito. Tapos, pag sinabi mong bitin yun, mukhang may korupsyon eh. Di ba? Parang pagbitin. Unless, iklaro ng tao na sabihin niya, yun po ay nagamit ng tama. Naalat ito pero nagamit ito ng tama. Ito namang mga yung chick na to, didikit-dikit pa. Bunga nga, lakas-lakas. Ayup. Ito ayusin natin. Dikit ng dikit eh. Alam na nga nagbablog yung tao. Sampalin ko kaya ito. Joke lang. Heartbreak ang... Anyway, tuloy na natin ha. So yun na nga po. So yun yung eksena doon. Baka mamaya gusto siyang yariin para hindi na makapagsalita. Para ba magkaroon ng confusion sa tao. Kasi hindi naman importante kung mapatunayan eh. Yun ang goal nung kung sino man yung yumari doon eh. Hindi importante mapatunayan kung meron man yumari. I mean, if yung theory na yun ay correct. Kung meron man, baka ang intention nun para hindi na makapagsalita ito at kung ano na yung nabitawan niya ay pwede ng dagdagan ng mga facts like ninakaw yan. Pero remember, don't ever forget, sabi ng mismo ng DPWH, nasa pamamahala ng ni Marcos na kalaban ng mga Duterte ay da-declare naman pong kumpleto. At hindi lang na-declare na kumpleto kasi yung mga ibang lugar na di-declare na kumpleto pero ang totoo hindi naman. Kaya nga may picture na kasamang pinresenta si Pulong eh. So DPWH sabi cleared tapos meron pang pinresenta si Pulong na cleared din. So napakalinaw nun mga kababayan. Cleared po yung kung ano mang project na naandoon. Ngayon, kinukulayan ngayon itong isang hindot na alam natin kung sino yun, yung pinaka pinuno ng DDH. Hulaan ninyo kung sino ang pinuno ng DDH. Die hard Duterte hater. Walang iba kung hindi yung sundalong kanin. Yung walang kwentang talunan na si Trillanes. Asahan nyo si Trillanes, hindi yan titigil sa pambanat sa mga Duterte. Alam mo kung bakit? Nasira ang karir niyan dahil sa mga Duterte. Sirang-sira. Imaginein mo dati, ang tingin sa'yo ng tao, bayani ka. Dati, tingin sa'yo ng tao, hero ka. Yan ang tingin ng tao sa'yo dati. Pero nung siya po ay nagpumilit na mag-vice president, sabi ni Pangulong Duterte sa kanya noong 2016 at tinanggihan ni Pangulong Duterte, doon na bumagsak ang karir niya.
Ang nangyari kasi, dahil sa kanyang ego, kayabangan, ano, dahil sa kanyang kayabangan at ego, ito po ay nagalit. Para bagang sabi niya, hindi mo ako tinanggap So kung ano-ano na inimbento niya sa mga Duterte. Lalo kay Pangulong Duterte noong panahon na nakaupong presidente. Ang problema, mga kababayan, nasira siya. Una, wala ni isa siyang napatunayan. Pangalawa, walang naniwala sa kanya. Kaya ngayon, nag-iingay pa rin siya at wala pa rin naniniwala sa kanyang patuloy. At ang matindi nito, tumakbong senador, olat. Patunay na wala na siyang bilang. Tumakbong mayor, olat din. Kita mo naman. Ibig sabihin, talagang nasira yung kanyang political career. Mantakin mo yun, mga kababayan. Sira ang political career mo dahil sa paninira at pagiging bitter mo sa mga Duterte. Di ba? So, for sure yan. For sure. Hindi titigil itong si Trillanes na ito na siraan ng mga Duterte. Kasi nasira na siya ng todo Bumagsak siya So, kaya ganun ang system ngayon. Ito ngayon si Cabral, Yusek Cabral, yung kanyang pagkamatay, isa pa hong mahiwaga dito yung meron siyang video na takot siya sa heights. Tapos yung tinanong, yan yung una niyang So, kung ikaw takot sa heights, sa dami-dami ng ways para ikaw ay, kunwari lang take your life, ika nga, ay hindi yung bagay na kinakatakutan mo. Bakit? Mahirapan ka. Di ba? Isipin mo, ako, halimbawa lang, yung isang tao, may phobia siya sa ipis. So, para tapusin niya na buhay niya, kakain siya ng ipis. Napaka-imposible nun. Kakain siya isang garapon na ipis. Phobia mo nga yun di ba? Sabi niya, ang pinakakinakatakutan niya, heights. Tapos, umupo pa siya dun sa di ba, may picture, nag-selfie yung driver. I mean, it's an odd. One, may phobia ka na Bakit yun pamparaan ng iyong ng buhay mo? Baka nga, eto di ko alam. Sabi nga it's either totoong yung ginawa niya, may yumari sa kanya, o pinepeke lang niya yung niya. Kasi, imposible. Parang ang hindi ko matarok yung ganong klaseng kaisipan. Halimbawa, takot ka sa pag tinanong ka, di ba maraming sa atin tinatanong. Kasi lahat naman tayo madededo. Anong gustong karaan mo para madedo ka? Kunwari, ang pinakaayaw mo yung masunog. Halimbawa lang, gagawin mo ba na magpukulong ka sa isang lugar at susunugin mo sarili mo? Yung medyo out di ba? Kaya nga out yung factor na yun, yung sinabi niyan takot siya sa heights. Napaka-imposible. Pangalawa pa, yung mismong eksaktong yung driver nag-selfie at naandun si madam. Para napaka-imposible. Alam mo, tayo rin naman may mga staff. Tayo rin naman po ay may nagbabantay sa atin. No, yun Never na never gagawin ng bantay mo yun. Yung mag-take ng selfie, nakasama ka, at nakikita yung lugar kung asan ka. Never. Kung magpipicture man yung security mo o yung driver mo, magpipicture yon nang wala ka. Kasi nga, for your safety, alam naman natin, yung safety ni Cabral medyo delicates na. So, mag-iingat na yung driver nun. Tapos magpipicture pa siya na nakikita yung lugar at nakita yung kanyang amo, yung kanyang boss, yung kanyang VIP. Napaka-imposible nun. Ano yun bodyguard 101 yun Hindi ka magpipicture, nakasama yung VIP mo, tapos alam yung lugar mo. Imposible. Kaya nga napakalabo nung eksena ng mga ganyan.
Pati ayon pa dun sa kwento ng driver, nagpaiwan. Ay, okay lang kunwari magpaiwan ka sa loob ng halimbawa yung sinisecure yung VIP o meron akong VIP meeting with someone sa restaurant o iwanan nyo muna ako kumain muna kayo dyan kaya sa hotel o dito lang naman ako, safety naman ako, iwan nyo muna ako, diba? Okay yun, pero yung iiwan ka sa gitna ng daan doon sa delikadong lugar, sasabi mo, iwan mo muna ako ha. Pinaiwan daw siya tapos bumalik na lang siya. Nung nalaman niya na, nandun na. Sabi ko, kung ikaw yung driver, security, iiwan mo ba yung VIP mo dun sa lugar na yun? Na parang napakadelikado naman po ata nun. Hindi mo iiwan yun. Malaking kalokohan. Naglolokohan di ba? Sa akin, napakalabo naman ng mga eksena nitong. Tapos, hindi naman siya pinababalik, bumalik siya. Wala nagsabi sa kanya bumalik siya Di ba? Parang, kaya nga, medyo mysterious yung pagkawala. Hindi natin alam kung sinadya ba para, one, pagbintangan ng mga Duterte, o two, ay hindi na maituro yung dapat maituro, 'di ba? Di natin alam. Ang matindi pa nga diyan meron pang isa na sinabi siya. Sa isang interview, nung tinanong siya, anong favorite mong movie? Ang sagot niya is How to Get Away with Murder. Basta parang anong yung title is Faking Your Own Death, parang ganon. Yung How to Fake Your Own Death, yun yung favorite niyang movie. I mean, is that coincidental? Diba? Na may takot ka, may phobia ka sa heights, tapos biglang ang favorite movie mo, How to Fake Your Own Death. I mean, hindi ba? Parang medyo awkward naman. Mukhang planado lahat ng nangyayari. Ewan ko isipin nyo mabuti yan. Tapos i-komento nyo dyan, babasahin ko. Kung ano yung komento nyo dyan, babasahin ko para mas matalakay pa po natin ito. Kasi ngayon, matindi yung usapin dahil isa pa nga, yan nangyari din ngayong araw, itong nakarang araw ay yung pagkamatay ni Akop. Tandaan nyo kung sino to si Akop. Kasama ito doon sa mga humarap kay Pangulong Duterte nung humarap sa kamera at inimbestihan si Pangulong Duterte. Alam mo itong si Akop, with all due respect sa kanyang pamilya, condolence pala sa inyo. Etong si Akop, ganun to medyo ganun ito Kung asa ng ihip ng hangin na andoon. Ang masama nitong nakahuli niyang, masasabi natin, huli niyang eksena sa buhay. May kanya-kanya tayong eksena sa buhay. Yung scene, yung kanyang huling eksena ay hindi maganda. Inusig niya ang presidenteng talagang mahal ng mamamayang Pilipino. Inusig niya isang presidenteng talagang pinagkakatiwalaan ng taong bayan. At ang masakit pa nito, ang kasama niya sa pag-uusig ay isang dating di umanong NPA. Diba? Na naging party list congressman. Si Ako po ay isang pulis. So, instead na yung integrity niya, sana na natiling policeman, o gentleman, diba? Nasira nung mga huli niyang araw sa mundo na ito. Kaya nga, alam mo mga kababayan, this is a lesson for each one of us. Ako, yan din ang lagi kong nasa isip. No matter what success ang nakuha mo, o no matter how successful you are,
no matter how rich you are, lahat yan makakalimutan ng tao. Ang mananatili dyan ay yung alaala na ginawa mo o kontribusyon mo sa mundo na ito.